Hindi pa ba dumating ang iyong physical national ID? Dito ka muna sa digital national ID. Halika, turuan kita kung paano ito makukuha online gamit ang iyong cellphone sa loob lamang ng 1 minuto. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, at maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Hello po sa lahat ng mga gustong magkaroon ng valid ID tulad nitong national ID. Kung isa po kayo sa nahihirapan ngayon na makakuha nitong national ID dahil nga po sa matagal itong dumating, sa kabila ng register na tayo, matagal talagang dumating si national ID at hindi lang siya buwan kundi inaabot ng ilang taon bago dumating ang ating physical national ID card. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng digital national ID na considered as valid ID mga ka-vlogs, Accepted po siya sa mga transaksyon natin, gaya po ng pagkuha ng passport, gaya po ng pag-transact natin sa iba't ibang mga private or public transactions, mga ka-vlogs. So, itong digital national ID is considered as valid ID. Equivalent po ito sa ating physical national ID. So, gamit lamang ang ating cellphone ay makukuha natin ito in just 1 minute mga ka-vlogs, sa pamamagitan po ng ating gagamitin na app. So, ang app na ito is a government app na tinatawag na eGov.ph. So, narito, ipapakita ko sa inyo ang step-by-step process kung paano po ito makukuha mga ka-vlogs. Pakisundan lamang hanggang sa dulo para kayo magkaroon na ng inyong digital national ID while waiting sa inyong physical national ID. So, ang kailangan muna natin ay mag-download po tayo ng ating eGov.ph na app. So, punta lamang po tayo sa Play Store. Ito, Play Store. Then, i-type nyo lamang po yung eGov.ph. Kung hindi pa kayo naka-download, i-download nyo. So, since sa akin naka-download na ako, so kailangan nating i-update, time to time, kailangan natin itong i-update. So, update muna ako. So, sa mga naka-download na, ayan, wag na kayong mag-download, para lang po to sa mga hindi pa naka-download. Antayin muna natin na makomplete yung update niya. So ito, na-update na natin mga vlog. So back tayo sa aking wall. So napin natin yung eGov.ph. So ito, pindutin natin tong eGov.ph. So ito po yung bubungad sa inyo. Tapos, kailangan nating mag-enter ng ating PIN. So, sa pag-register nyo kasi, meron kasing PIN na dapat nyong i-register. So, tandaan nyo po yon. Yun po yung i-enter natin every mag-login tayo dito sa eGov.ph na app. So, sa mga hindi pa talaga naka-register sa eGov.ph, ayan, kailangan nyo magkaroon ng PIN. Tandaan nyo lang po. So, sa akin, ito na po yung ating eGov.ph portal. So, meron tayong picture, may cellphone number. And then, kung nakikita nyo, merong NJS, LGUs, jobs, tourism, travel, ayan, merong SIM card kung gusto nyo mag-register ng SIM card. Ayan, may SIM card registration, Kompleto yan from Globe, Smart, Dito, and Gomo. Pwede kayo mag-register.
no, sa SIM card. Tapos, about OFWs, ayan. Meron din dito, no, OWA, ayan. Kung kukuha kayo ng OEC, ayan. Electronic OEC. Tapos, marami. Kompleto na kasi ito. Gaya dito sa NGS. Ayan. Kung nakikita nyo dito, andito na lahat, no? May BIR, kung kuha kayo ng TIN ID, CHED, ARTA, BFP, DILG, DOH, andito na yung DOTR, DSWD, DPWH, no? Andito na yung Department of Tourism, yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, no? Sa baba, hindi lang ma-scroll. So, andito na lahat sa parang iisang app na kasi itong eGovPH, iisang app sa lahat ng mga transaksyon natin. So since ang pakay natin ngayon is the national ID, no, digital national ID, ay dito tayo mag-focus. So kung nakikita nyo po dito sa portal na to, itong parang camera, no, itong parang camera na nasa gitna, ito yung pipindutin natin mga ka-vlogs, no? Para lalabas yung ating digital national ID. So, pindutin natin. No, pindutin lamang natin yan. So, eto na ang ating digital national ID. No, swipe lamang natin. Ayun. So, ito na yung digital national ID natin. Hindi lang talaga siya hindi lang siya nakikita, ay hindi lang siya pwede screen record, hindi din po siya pwede screenshot mga ka-vlogs. Maselan kasi siya. So, kung itatry natin na screenshot, kaya yan. No? So, sabi niya, can take screenshot due to privacy policy. So, ang gagawin nyo po dyan ay ipapaprint nyo na lang po. Ha? No? I-print nyo na lang po. So, ang ating national ID, no, expiration, no, itong digital national ID. So, pwede nyo yung ipaprint mga ka-vlogs, no? Yan. So, since wala tayong signature, no, sa national ID, pwede tayo mag-create ng signature. So, yan. Pwede ito. Halimbawa dito. So, signature. Yan. Continue. Save signature. Ayan. Tapos, balik tayo mag-login. So, ito, congratulations, you added your digital signature. So, pwede po yun, no? Para may signature tayo mga ka-vlog. So, ganun lang kadali, no? Itong national ID natin. Ayan. Actually, pwede na natin ito ipakita mga ka-vlogs, no? Pwede nyo na itong hindi ipapaprint, no? Pwede nyo nang ganito lang, no? Gamit ang inyong mobile cellphone, pwede nyo ganito. Ang inyong ipapakita. Ina-accept po ito, valid po ito, sinasabi ng ating batas. Ang mga hindi po nag-a-accept ng mga establishmento or agency ng digital national ID ay pwede nyo pong ireklamo sa PSA kasi meron yung penalty, may punishment yan, no? Ireklamo nyo kung ayaw tanggapin mga ka-vlog. So yun lang, no? Simple lang, 1 minuto lang actually, no? Kung meron na kayong eGovPH, registered na kayo, 1 minuto lang talaga, meron na kayong digital national ID as your valid ID. So yun po ang step-by-step process mga ka-vlogs, no, dito sa pag-generate online dito sa ating digital national ID. Napakabilis, napakadali, no? All you have to do is to install the eGovPH, mag-register po kayo, and then pag nag-register na kayo, ayan, may profile na kayo, then click nyo po yung parang camera button na nasa gitna, and then lalabas na po yung inyong national ID na digital. So, pwede nyo po yung i-print, pwede nyo po yung ipaprint mga ka-vlog. So, considered as national ID, valid ID po yon, no? Parang physical national ID na rin yon. So, while waiting po, no, habang nag-aantay kayo ng inyong physical national ID card na madi-deliver sa inyo, yun muna ang gagamitin nyo, no? Ito muna ang gagamitin nyo, itong digital national ID. So, pwede po itong panggamit pagkuha ng passport,
pag-claim ng pera sa iba't ibang money remittance, bank transactions, iba pang mga transaction nyo na kailangan po ng valid ID, ayan po, magagamit nyo po itong Digital National ID as your valid ID. So, malaking tulong po ito, no? Lalong-lalo pa sa mga walang valid ID dyan, no? Yung mga mag-a-abroad na walang valid ID, ito muna ang gagamitin yung mga ka-vlogs, ha? Para hindi naman pumatingga yung mga transaction nyo. So, download your eGov PH app in your cellphone, then register. Yun lamang mga ka-vlogs. Sana'y nakatulong ang video na to, lalong-lalo pa sa mga gusto magkaroon ng valid ID dito sa kanilang national ID na hindi pa dumarating. Ayan, sana'y naging gabay at meron kayong idea na nakuha sa video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari mong i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.